Magandang umaga, Pilipinas. Live tayo mula sa Pag-asa DOST at narito ang latest sa lagay ng panahon. Mga kababayan, dahil ginugunita natin ang Holy Week ngayon, alamin natin kung magiging maulan ba o maaraw sa paggunita natin dito. Alamin natin yan mula sa 3-day weather forecast ng Pag-asa. Dito sa Baguio City, naku, masarap magbakasyon dito lalo na ngayong tag-init dahil fair weather ang ating inaasahan. Yan ay for the next 3 days. Paghandaan na lamang po ang isolated rain showers and thunderstorms sa inyong lugar. Dito naman sa atin sa Metro Manila, para po sa mga gumagawa o nagsasadiwa pa rin ng pabasa tuwing mahal na araw, makikiayon po ang panahon sa inyong mga padasal dahil maganda naman po ang panahon na may pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog mula po yan Martes hanggang sa Huwebes. Lipat tayo sa Metro Cebu, inaasahan po natin ang mga mahinang pag-ulan sa inyong lugar dahil po medyo malapit sa inyo ang low pressure area na ating binabantayan. Asahan po na mangyayari ang mga pag-ulan na ito mula po yan bukas hanggang sa Thursday. Dito naman po sa mga taga Metro Davao, magdala po ng payong bukas ng Martes at Miyerkules Santo dahil magkakaroon ng mga pag-ulan. Pero don't worry dahil sisikat na si Haring Araw sa inyong lugar pagsapit po yan ng official holiday on Thursday. And lastly, dito sa Zamboanga City, maulan din sa Holy Tuesday and Wednesday pero magiging happy naman kayo dahil fair weather ang ating inaasahan sa darating po yan na Huwebes. At iyan ang 3-day weather forecast mula sa Pag-asa. Samantala sa aming pagbabalik, silipin natin ang ilang anunsyo ng LRT1 and LRT2 schedule, pati na rin po ang MMDA kung sila ay magkakaroon ng number coding ngayong Holy Week. Matapos ang isang paalala. Air 21 presents Le Tour de Filipinas, the only UCI-sanctioned international road race in the Philippines, running on its 5th edition. Stage 1 from Clark to Olongapo. Stage 2 from Olongapo to Cabanatuan. Stage 3 from Cabanatuan to Bayumbong, and Stage 4 from Bayumbong to Baguio City. This is Le Tour de Filipinas, gearing up April 21 to 24, 2014. Time check po muna tayo, 10:07 ng umaga ayon sa Philippine Standard Time. Mga kababayan, ngayong ginugunita natin ang Holy Week, alamin natin ang ilang anunsyo mula po yan sa LRT1 and LRT2 na biyahe, pati na rin po ang anunsyo ng MMDA kung magkakaroon po ng number coding ngayong Semana Santa. Sa darating na April 16, Miyerkules Santo po yan, ang huling biyahe po ng LRT1 mula po Baclaran to Roosevelt o vice versa ay hanggang alas 8 ng gabi lamang. Gayun din sa LRT Line 2 na may biyahe po ng Santolan to Recto ay hanggang 8 p.m. po. Samantalang huling biyahe naman mula Recto ay hanggang 8:30 ng gabi lamang. At mula naman sa April 17 o Monday, Thursday hanggang sa April 20 o Easter Sunday ay wala pong biyahe ang LRT 1 and 2 dahil no operation ang mga tren na ito. Kaya po mag-bus na lamang o humanap ng ibang means ng transportation para po sa inyong pagbiyahe sa mga pupuntahang lugar. Samantala, para sa may mga sariling sasakyan naman ay walang ipatutupad na number coding ang Metro Manila Development Authority o MMDA sa darating na Huwebes Santo, April 17 at pati na rin sa April 18 o Good Friday. So ibig sabihin ay pwedeng bumiyahe kahit pa-coding ang inyong sasakyan sa loob lamang ng 2 araw na nabanggit. At iyan ang latest mula sa Pag-asa, manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon na ang pagbibigay impormasyon. Maaaring bisitahin ang aming website and other social media accounts. Pwede rin kaming mapakinggan sa DWIZ radio station. At ako ang inyong weather darling na si Aubrey Nair na nagsasabing kahit anong panahon, may pag-asang bumangon. Magandang umaga!